Nagsisimula ang kwento sa loob ng cafeteria ng isang paaralan kung saan tila normal ang lahat. Payapang nakaupo ang mga bata, kumakain ng tanghalian, nagtatawanan at nagkukwentuhan tulad ng karaniwang araw. Bigla na lamang natigilan ang isang batang babae. Nagsimulang kumislap ang kanyang mga mata ng matingkad na asul na liwanag. Kasabay nito, marahas na nanginig ang kanyang katawan na para bang inaatake siya ng kumbulsyon. Sa loob lamang ng ilang segundo, bumagsak siya sa sahig. Mabilis na tumakbo ang mga guro upang tulungan siya. Ngunit huli na ang lahat. Patay na siya. Walang nakakaunawa kung ano ang nangyari. Pagkatapos ng mga investigasyon, ibinunyag ng mga siyentipiko ang isang nakakatakot na katotohanan. Isang misteryosong virus ang kumakalat at mga bata lamang ang tinatamaan nito. Sinubukan ng mga doktor sa buong mundo ang lahat ng posibleng lunas. Ngunit walang naging epektibo. Unti-unting naging bangungot ang sitwasyon. Halos 90% ng mga bata sa buong mundo ang namatay dahil sa virus na ito. Maging ang pinakamahuhusay na doktor ay nabigo. Kalaunan, humarap sa bansa ang Pangulo ng Estados Unidos. Inihayag niya na maging ang sarili niyang anak ay nahawaan din ng virus. Sa kabila nito, nangako siyang makakahanap ang sangkatauhan ng paraan upang makontrol ang krisis. Bilang tugon, itinatag ang isang espesyal na departamento na tinatawag na CCD. Pagkatapos nito, lumipat ang kwento sa isang batang babae na nagngangalang Ruby. Sa kanilang bahay, ipinagdiriwang ng kanyang pamilya ang kanyang kaarawan. Nakangiti ang kanyang mga magulang. Binigyan nila siya ng mga regalo at nagkunwaring maayos ang lahat. Ngunit sa kaibuturan ng kanilang mga puso, takot na takot sila. Dahil si Ruby ay nahawahan din ng virus. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Ruby. Takot at balisa siya. Tahimik siyang lumapit sa kanyang ina at hinawakan ang kamay nito. Biglang nagliwanag ng kulay kahel ang kanyang mga mata. Nagulat at natakot si Ruby. Mabilis niyang binitiwan ang kamay ng kanyang ina at tumakbo pabalik sa kanyang silid. Kinabukasan, tila normal naman ang lahat para kay Ruby. Ngunit nang makita siya ng kanyang ina, natigilan ito sa gulat. Tinanong siya nito, "Sino ka?" Hindi na siya nakilala ng kanyang mga magulang. Desperadong ipinaliwanag ni Ruby na siya ang kanilang anak. Ipinakita pa niya ang regalong natanggap niya noong kanyang kaarawan. Ngunit naniwala ang kanyang ina na isa lamang siyang may sakit na batang pumasok sa kanilang bahay. Dahil sa takot, isinuko ng kanyang mga magulang si Ruby sa CCD. Habang umiiyak at sumisigaw, sa pilitan siyang isinakay sa isang bus. Sa loob nito, marami pang ibang bata ang naroon. May isang guwardya na nakabantay sa kanila habang may hawak na baril. Hindi sila tinatrato bilang mga bata, kundi parang mga mapanganib na kriminal. Kalaunan, dumating ang bus sa isang pasilidad na mahigpit ang seguridad. Isa-isang pinapila ang mga bata at dinala sa loob. Habang naglalakad sila, isang batang lalaki ang nagtanong ng paulit-ulit. Bilang tugon, walang awang binugbog siya ng mga gwardiya. Nang makita ito ni Ruby, napagtanto niya ang isang nakakatakot na katotohanan. Ang lugar na ito ay hindi ginawa upang iligtas sila. Ginawa ito upang kontrolin sila. Pagkatapos noon, isinailalim ang lahat ng bata sa mga medikal na pagsusuri. Ipinaliwanag ng mga doktor na nagdulot ang virus ng genetic mutation sa kanilang mga katawan. Nagbago ang kanilang DNA. At dahil dito, nagkaroon sila ng mga pambihirang kakayahan. Pagkatapos ng pagsusuri, hinati ng mga siyentipiko ang mga bata sa iba't ibang kategorya batay sa kulay ng kanilang mga mata. Ang mga batang may berdeng mata ay itinuturing na pinakaligtas at pinakamatalino. Ang mga batang may asul na mata ay may kakayahang magpagalaw ng mga bagay nang hindi ito hinahawakan gamit ang telekinesis. Samantala, ang mga batang may gintong mata ay may kapangyarihang kontrolin ang kuryente. Ang tatlong grupong ito ay itinuturing paring ligtas. Ngunit may dalawa pang bihira at nakakatakot na kategorya. Ito ang mga batang may pula at kahel na mga mata. Sila ay itinuturing na lubhang mapanganib. May direktang utos na agad silang patayin kapag natukoy. Nang dumating ang pagsusuri ni Ruby, may natuklasan ng doktor na nakakagulat. Nabibilang si Ruby sa kategoryang orange. Agad na lumitaw sa screen ang isang nakakatakot na salita. Terminate. Kalmadong naghanda ang doktor ng isang iniksyon na nakalaan upang kitilin ang kanyang buhay. Naramdaman ni Ruby na may mali, kaya sinubukan niyang tumakas. Ngunit desperado siyang hinawakan ng doktor. Hinawakan ni Ruby ang kamay nito at sinabi, "Hindi ako orange, green ako." Sa mismong sandaling iyon, nagliwanag ng matingkad na kulay kahel ang kanyang mga mata. Biglang naging blanko ang ekspresyon ng doktor. Wala siyang sinabi ni isang salita. Tahimik niyang binago ang record ni Ruby mula sa orange papuntang green. Doon nabunyag ang tunay at nakakatakot na kapangyarihan ni Ruby. Kaya niyang kontrolin ang isip ng ibang tao. Pagkatapos ng mga pagsusuri, pinagsuot ng mga uniforme ang lahat ng bata ayon sa kanilang mga kategorya, berde, asul at ginto. Tumingin-tingin si Ruby sa paligid at may napansin siyang nakakapangilabot. Wala siyang nakitang kahit isang pula o orange na uniforme. Doon niya napagtanto ang katotohanan. Lahat ng mga batang kabilang sa red at orange na kategorya ay hindi na pinahintulutang mabuhay. Lumipas ang panahon at 6 na taon ang nagdaan sa loob ng kampo. Unti-unting nakaramdam si Ruby ng pag-iisa. Ang mga gawaing madaling natatapos ng matatalinong batang kabilang sa green category ay nahihirapan siyang gawin. Ngunit sinasadya niya iyon. Nagpapanggap siyang mahina upang hindi mapansin ng iba. Isang araw, napansin siya ni Captain McManus. May sinabi ito na agad nagdulot ng kaba kay Ruby. Sinabi ng kapitan na tila hindi siya sapat na matalino upang maging kabilang sa green category. Pagkarinig nito, agad na nagpanik si Ruby. Kalaunan,
Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang silid kasama ang kanyang grupo, isang mataas na dalas ng tunog ang biglang umalingaw-ngaw mula sa mga speaker. Tanging ang mga espesyal na bata lamang ang nakakarinig ng tunog na iyon. Sa loob lamang ng ilang segundo, bumagsak si Ruby at nawala ng malay. Nang magkamalay siya, natagpuan niya ang sarili sa loob ng isang silid medikal. May isang babaeng doktor na nakaupo sa kanyang harapan. Makalipas ang ilang sandali, pumasok ang isang gwardiya at sinabi sa doktor na ubos na ang oras nila at kailangan na nilang umalis kaagad. Sa pagmamadali, may isinulat ang doktor sa isang piraso ng papel bago siya umalis. Nakasulat doon na natuklasan na ang tunay na pagkatao ni Ruby. At kung nais niyang manatiling buhay, kailangan niyang makipagkita sa doktor sa boiler room nang walang pinagsasabihan. Palihim na lumabas si Ruby at nagtungo sa itinakdang lugar. Sa loob ng boiler room, sinalubong siya ng parehong doktor. Tinulungan siya nitong manatiling nakatago at tahimik na dinala patungo sa kanyang sasakyan. Habang papalabas na sila ng base, pinahinto sila ng isang gwardiya. Sa sandaling iyon, ginamit ni Ruby ang kanyang kapangyarihan. Kinontrol niya ang isip ng gwardiya at pinilit itong buksan ng trangkahan. Matapos ang maraming taon ng pagkakakulong, sa wakas ay nakalabas si Ruby sa kampo. Ang muling makita ang malayang mundo ay nagbigay sa kanya ng matinding saya at ginhawa. Ipinaliwanag ng doktor na karamihan sa mga matatanda sa mundo ay wala na ngayon. Marami ring mga lungsod ang tuluyan ng napabayaan at naiwan na lamang na walang tao. Sinabi ni Ruby na nais niyang makita ang kanyang mga magulang. Ngunit binalaan siya ng doktor na maaaring maging napakadelikado ang pagbabalik sa kanila. Bago sila umalis, binigyan ng doktor si Ruby ng isang kwintas na may GPS tracker. Sa pamamagitan nito, matutunto ang kanyang lokasyon kung sakaling mapahamak siya. Pagkatapos ay sinabi ng doktor na dadalhin niya si Ruby sa isang ligtas na kampo. Isang lugar kung saan maraming batang katulad niya ang nagtatago. Hindi nagtagal, nakipagkita ang doktor sa isa sa kanyang mga kasamahan. Ngunit nang makipagkamay si Ruby sa lalaking iyon, bigla siyang nakaramdam ng matinding takot. Parang may nakakatakot siyang nakita o naramdaman sa sandaling magdikit ang kanilang mga kamay. Sa mismong sandaling na hawakan ni Ruby ang lalaki, nakakita siya ng isang nakakagambalang pangitain. Nakita niya ang mga batang nagtatakbuhan habang desperadong sinusubukang iligtas ang kanilang mga buhay. Agad na napagtanto ni Ruby na may isang napakapanganib na pangyayari na malapit ng mangyari. Kalaunan, nang pumasok siya upang magpalit ng damit, nakilala niya ang isang batang babae na may gintong mga mata. Pagkakita pa lamang ng batang babae kay Ruby, agad itong natakot. Mabilis itong nagpakawala ng isang malakas na pag-atake gamit ang kuryente. Pagkatapos ay tumakbo ito at nagtago sa loob ng isang van. Sa kabila nito, sinundan pa rin ni Ruby ang batang babae at nakiusap na tulungan siya. Nang marinig ng batang babae ang katapatan sa boses ni Ruby, sa wakas ay binuksan nito ang pinto ng van at pinayagan siyang magtago sa loob. Sa loob ng van, nakilala ni Ruby si Liam, isang batang kabilang sa blue category. Kasama rin nito ang kanyang kaibigan. Nagsinungaling si Ruby at sinabi sa kanila na isa siyang green, ngunit ipinaliwanag niyang may mga taong humahabol sa kanya. Nang marinig ito, nagpa siya ang dalawang lalaki na tulungan siya. Samantala, may isang pangkat na walang tigil na sumusubaybay at humahabol sa kanila. Sa kabilang banda, hinahanap din ng doktor si Ruby. Sa tamang pagkakataon, ginamit ni Liam ang kanyang blue powers. Winawasak niya ang mga sasakyang humahabol sa kanila gamit ang telekinesis. Dahil dito, matagumpay silang nakatakas. Pagkatapos ng mahabang biyahe, huminto ang grupo sa isang liblib na lugar. Tinanong ng kaibigan ni Liam si Ruby kung bakit siya labis na natatakot at patuloy na tumatakas. Nagtataka siya dahil ang mga green ay itinuturing na hindi mapanganib. Alam ni Ruby ang katotohanan, ngunit hindi niya ito maaaring sabihin, kaya nanatili siyang tahimik. Dahil sa pagkabigo, napuno siya ng emosyon. Sinabi niya na kung ayaw nila siyang tulungan, aalis na lamang siya ng mag-isa. Agad siyang pinakalma ni Liam. Ipinaliwanag nito na papunta sila sa isang espesyal na lugar. Isang lihim na kampo na pinamumunuan ng isang batang may orange na mga mata. Ayon kay Liam, ang batang iyon ay may kakayahang protektahan ng mga batang katulad nila. Sinabi rin niya kay Ruby na maaari siyang sumama kung gusto niya. Agad namang pumayag si Ruby. Habang nasa biyahe, tinanong ni Ruby si Liam kung bakit sila tumakas mula sa kampo. Ibinunyag ni Liam ang isang madilim na katotohanan. Ginagamit umano ang mga bata sa mga mapanganib na eksperimento. Layunin ng gobyerno na gawing isang makapangyarihang hukbo ang mga batang may kakayahan upang gamitin laban sa kanilang mga kalaban. Dahil dito, nagpasya silang tumakas. Samantala, nahuli ang doktor na nagklasipika kay Ruby bilang isang green. Matapos ang maikling interogasyon, brutal siyang pinatay noong gabi ring iyon. Habang natutulog ang lahat ng gabing iyon, aksidenteng nahawakan ng kamay ni Ruby ang kamay ni Liam. Sa sandaling iyon, nakita ni Ruby ang lahat ng alaala ni Liam. Nasaksihan niya kung paano sinubukan ni Liam na iligtas ang ibang mga bata habang tumatakas sila mula sa kampo. Ngunit marami rin siyang hindi na iligtas. Doon lubos na naunawaan ni Ruby ang bigat ng guilt at sakit na matagal nang dinadala ni Liam sa kanyang puso. Kinabukasan, binigyan ng batang may gintong mga mata si Ruby ng isang pulang damit. Nang isuot niya ito, naging mas kumpiyansa at masaya ang kanyang pakiramdam. Hindi nagtagal, muling sumakay ang lahat sa van at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Habang nasa daan, tumugtog sa radyo ang isang naitalang mensahe mula sa anak ng Pangulo. Sinabi nito na kung siya ay maaaring magamot, may pag-asa ring magamot ang iba. Nagbigay ito ng kaunting pag-asa sa buong grupo.
Kalaunan, huminto sila sa isang abandonadong mall upang maghanap ng mga supply. Bigla silang sinalakay ng isa pang grupo ng mga bata. Habang papunta na sa kaguluhan ng sitwasyon, ginamit ng batang may gintong mga mata ang kanyang kapangyarihan upang mapatigil ang lahat. Di nagtagal, nalaman nilang ang mga batang iyon ay katulad din nila. Mayroon din silang mga natatanging kakayahan. Nang gabing iyon, nagsama-sama ang lahat ng mga bata. Nagkwentuhan sila at ibinahagi ang kani-kanilang mga karanasan. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi na nila naramdaman na nag-iisa sila. Sa gitna ng usapan, nagtanong si Liam tungkol sa lokasyon ng ligtas na kampo ng batang may orange na mga mata. Umaasa siyang malapit na nila itong marating, ngunit ipinaliwanag ng ibang mga bata na napakalihim ng lugar na yon at halos imposibleng matagpuan. Habang walang nakakapansin, lihim na ginamit ni Ruby ang kanyang kapangyarihan sa isang batang lalaki. Kinontrol niya ang isip nito at nakuha ang lokasyon na nakatago sa isang espesyal na mensaheng nakakode. Pagkatapos nito, nagtulungan si Ruby at ang kaibigan ni Liam upang maintindihan ang mensahe. Matapos ang matagal na pagsisikap, sa wakas ay nabasag nila ang code. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Kasabay nito, nalaman din ng ibang mga bata ang katotohanan. Hindi pala green si Ruby. Isa siyang orange. Labis na natakot si Ruby. Inakala niyang matatakot na sa kanya ang kanyang mga kaibigan. Ngunit pinakalma siya ni Liam. Sinabi nito na wala silang dapat ikatakot sa kanya. Doon inamin ni Ruby ang buong katotohanan. Hindi niya ganap na kontrolado ang kanyang mga kapangyarihan. At kung hindi niya sinasadyang gamitin ang mga ito sa isang tao, maaaring malagay sa panganib ang buhay nito. Sa kabila nito, ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang paglalakbay. Ngunit bigla silang sinalakay ng isang pangkat ng mga batang nakasuot ng unipormeng parang militar. Habang nagaganap ang komprontasyon, nakilala ng isa sa mga batang iyon si Liam. Sa gitna ng tensyonadong komprontasyon, pinaliwanag ni Liam na naghahanap lang sila ng isang ligtas na lugar na matitirhan. Nang marinig ito, nagpasya ang grupo na dalhin sila sa batang orange, ang mata na matagal na nilang pinag-uusapan. Pagdating nila roon, nabunyag ang katotohanan. Ang batang orange ang mata ay ang anak mismo ng Pangulo. Masaya silang sinalubong, lalo na si Ruby at mga kasama. Pagkatapos, sinabi niya ang tunay na nangyari. Nagsinungaling ang Pangulo sa buong mundo. Hindi kailanman gumaling ang kanyang anak. Sa halip, paulit-ulit siyang ginamit sa iba't ibang eksperimento. At nang mabigo ang lahat ng mga ito, nagsimula ang gobyerno na ikulong ang mga bata sa iba't ibang kampo. Nangako ang batang may orange na mga mata kay Ruby na tuturuan niya itong kontrolin ng maayos ang kanyang mga kapangyarihan. Unti-unti, nagsimulang maunawaan ni Ruby ang kanyang kakayahan. At dahan-dahan niyang natututunang kontrolin ito. Isang araw, nang lubos na nanghihina ang loob ni Ruby, binisita siya ng batang may orange na mga mata. Sinabi nito na isang orange lamang ang tunay na makakaunawa sa kapwa orange. Habang magkahawak sila ng kamay, dumating si Liam. Nakita niya silang magkasama. At malinaw na hindi niya nagustuhan ang kanyang nasaksihan. Kasabay nito, nakita ng batang may orange na mga mata ang mga alaala ni Ruby. Natuklasan niya ang isang nakakatakot na katotohanan. Noong gabing hinawakan ni Ruby ang kamay ng kanyang mga magulang, hindi niya namalayang nabura niya ang lahat ng alaala nila tungkol sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit hindi na siya nakilala ng sarili niyang mga magulang. Labis itong ikinagulat ng batang may orange na mga mata. Maging siya ay walang kapangyarihang katulad noon. Dahil sa labis na paghanga at pagkamausisa, nais niyang matutunan ang kakayahang iyon mula kay Ruby. Ngunit si Ruby mismo ay hindi pa lubos na nauunawaan kung paano gumagana ang kanyang mga kapangyarihan. Kalaunan, lumabas si Ruby at nakasalubong si Liam. Galit ito at inakusahan siyang may mga bagay na itinatago. Sinubukan ni Ruby na ipaliwanag ang lahat. Sinabi niyang mali ang kanyang iniisip. Inamin niya ang tunay na dahilan kung bakit iniiwasan niya si Liam. Takot siya na balang araw ay mawalan siya ng kontrol. At baka magawa niya kay Liam ang hindi niya sinasadyang nagawa sa kanyang mga magulang. Pagkatapos nito, naglakad si Ruby patungo sa lawa. Doon niya nakilala ang kaibigan ni Liam. Tahimik nitong sinabi kay Ruby na pakiramdam niya ay hindi naligtas ang lugar na yon. Samantala, ang batang may orange na mga mata ay nasa loob ng isang silid at may kausap sa pamamagitan ng laptop. Ibinibigay niya ang bilang ng mga batang green, blue at orange na kasalukuyang nasa kampo. Maya-maya dumating si Ruby. Pagkakita pa lamang sa kanya, mabilis na isinara ng batang lalaki ang laptop. Sa totoo lang, pumunta si Ruby ron upang kunin ang laptop. Kailangan ito ng kaibigan ni Liam upang makipag-ugnayan sa kanyang pamilya. Nang maramdaman ng batang orange ang mata na may pagkakataon siya, sinubukan niyang makipagkasundo kay Ruby. Sinabi niya na kung matututuhan ni Ruby ang kakayahang magbura ng alaala sa pamamagitan niya, ibibigay niya ang laptop. Dahil wala na siyang ibang mapagpipilian, pumayag si Ruby. Ngunit habang nakapikit siya at sinusubukang ituon ang kanyang isip upang matutunan ang kapangyarihan, bigla niyang napagtanto ang isang bagay. Pagmulat ng kanyang mga mata, naunawaan niyang sinasamantala lamang siya ng batang iyon. Dahil sa takot at pagkagulat, malakas niya itong sinuntok sa mukha. Pagkatapos mabilis siyang tumakbo palayo. Sa labas direkta siyang nakasalubong ni Liam. Matapos marinig ang buong katotohanan, labis na nagalit si Liam. Nais niyang harapin agad ang batang may orange na mga mata. Ngunit napigilan siya ni Ruby. Napagtanto niyang hindi naligtas ang lugar na iyon. At kailangan nilang makatakas kaagad. Nang gabing iyon, habang naghahanda ang grupo na tumakas, dumating ang general ng kampo
At sa kanyang tabi ay nakatayo ang parehong batang may orange na mga mata. Sa sandaling iyon, nabunyag ang nakakatakot na katotohanan. Mula pa sa simula, tapat pala siya sa kanyang ama. Ang kanyang tunay na misyon ay tipunin ang pinakamaraming batang may kapangyarihan hanggat maaari. Layunin niyang gawing isang makapangyarihang hukbo ang mga ito. Walang pag-aalinlangang kinontrol ng batang may orange na mga mata si Liam. Pagkatapos ay pinilit niya itong sakta ng brutal. Habang pinapanood ito, tuluyan ng binitiwan ni Ruby ang kanyang takot. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang kontrolin ang isip ng commander. Kasabay nito, pinatay niya ito. Samantala, pinakawala naman ng batang may gintong mga mata ang kanyang kapangyarihan sa kuryente. Inatake niya ang mga natitirang sundalo. Agad na nagulo ang buong kampo. Sa gitna ng kaguluhan, inutusan ni Ruby ang kanyang 3 kaibigan na tumakas. Pinili niyang manatili. Mag-isa niyang hinarap ang batang may orange na mga mata. Ginamit ni Ruby ang kanyang kakayahan upang kontrolin ang buong hukbo. Pinilit niya ang mga sundalo na itutok ang kanilang mga baril sa batang may orange na mga mata. Sa loob ng ilang sandali, tila siya na ang nagwagi. Ngunit biglang lumaban pabalik ang kanyang kalaban. Gamit ang kanyang nakakatakot na kapangyarihan, muli niyang nabawi ang kontrol sa lahat. Pinilit niya ang mga sundalo na magpatayan sa isa't isa. Sa kabila ng desperadong pagsisikap ni Ruby, nagawa pa rin ng batang may orange na mga mata na kontrolin ang kanyang isip. Sinabi nito kay Ruby na pupurahin niya ang lahat ng masasakit niyang alaala. At pagkatapos nito, maghahari silang dalawa sa mundo. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, tumanggi si Ruby na sumuko. Tinipon niya ang lahat ng natitira niyang lakas. At sa wakas, nakalaya siya mula sa kontrol ng batang may orange na mga mata. Pagkatapos nito, itinuon niya ang kanyang pansin sa isang helicopter na lumilipad sa itaas nila. Ginamit ni Ruby ang kanyang kapangyarihan upang pabagsakin ang helicopter. Diretso itong bumagsak sa batang may orange na mga mata. Dahil dito, napigilan niya ito. Ngunit nang akala ni Ruby na tapos na ang lahat, isa pang helicopter ang biglang nagsimulang umatake sa kanya. Sa huling sandali, sumugod ang kaibigan ni Liam upang iligtas siya. Nagtagumpay siyang mailigtas si Ruby. Ngunit malubha naman siyang nasugatan sa proseso. Nagpanik si Ruby dahil hindi niya alam kung paano siya matutulungan. Pagkatapos ay bigla niyang naalala ang GPS necklace na ibinigay sa kanya ng doktor. Agad niya itong inactivate. Sa loob lamang ng ilang minuto, dumating ang doktor kasama ang kanyang grupo. Nailigtas nila si Ruby at ang kanyang mga kasama. Makalipas ang ilang panahon, nagising si Ruby at natagpuan ang sarili na nakahiga sa isang kama. Nasa tabi niya ang doktor. Sinabi nito na ang kanyang sugatang kaibigan ay nasa ospital na at inaasahang gagaling din ito sa lalong madaling panahon. Ngunit may isa pang problema, nais ni Liam na umalis kaagad. Tumanggi siyang pumunta kahit saan kung hindi kasama si Ruby. Pagkatapos ay ibinunyag ng doktor ang kanilang tunay na misyon. Plano nilang hulihin ang Pangulo at ilantad sa buong mundo ang madilim na katotohanang matagal nang itinatago. Ngunit upang maisakatuparan niyon, kailangan nila ng husto ang kapangyarihan ni Ruby. Alam ni Ruby ang mga panganib na naghihintay sa kanila. Ayaw niyang masaktan si Liam dahil sa kanya. May luha sa kanyang mga mata habang dahan-dahan siyang lumapit kay Liam. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa huling pagkakataon. Binura niya ang lahat ng alaala ni Liam tungkol sa kanya. Iniabot niya ang bag nito at marahang sinabing umuwi na siya. Nalilito si Liam. Ngunit sa kakaibang paraan, pakiramdam niya ay maayos naman ang lahat. Kaya pumayag siyang umalis. Tahimik na pinanood ni Ruby ang taong mahal niya habang papalayo ito. Alam niyang maaaring hindi na sila muling magkita. At habang nakatingin siya rito, tuluyan siyang nasaktan sa loob. Ngunit batid niyang ang masakit na sakripisyong iyon ang tanging paraan upang mapanatiling ligtas si Liam. Sa mga huling sandali ng kwento, nakita nating buhay pa rin ang anak ng Pangulo. Nakatayo siya sa harap ng hukbong kontrolado niya at naghahanda siya para sa isang malaking digmaan. Sa kabilang panig naman, handa na si Ruby na harapin siya. Handa siyang lumaban para sa kinabukasan ng lahat ng mga batang may espesyal na kakayahan. At dito nagtatapos ang kwento ng, ano sa tingin mo ang pelikulang ito? Ibahagi ang iyong opinion sa comments. At kung nagustuhan mo ang recap na ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang kahangahangang kwento. O magkita-kita tayo sa susunod na video.